So ngayon at welcome muli dito sa ating channel. Ito na ang mga Tol One Punch Man Chapter 170. Bago tayo magsimula, huwag kalimutan mag-subscribe at ilike ang videong ito bilang suporta sa ating channel. Baali sa last chapter nga, inakita natin ng napakatinding godlock ability ni King. Inaaya nga na Atomic Samurai si King sa labas para subukan ng napakatinding kapangyarihan ito. Pero para makaiwas nga si King, talagang kung ano-ano nang pinagsasabi niya kay Atomic Samurai. Ayaw niyang araw ng napakaraming casualties, lalo pa si sitwasyon ng mundo nila sa ngayon. At pareho pa nga raw silang hero. Akala nga ni King talagang hindi siya makakalusot kay Atomic Samurai. Balak niya nga sanang aminin ang lahat pero talagang nabigla nga siya dahil sa pumayag si Atomic Samurai na hindi na sila maglaban. Pero binigyan nga siya ito ng apple at sinabing hiwaan nga raw ito. Halos 3 minutong naupo si King hawak ang espada katabi ng apple. Talagang wala nga siyang ginawa hanggang sa ibinabahan niya ng espada at umalis. Pero muli, talagang napakalakas nga ng swerte niya dahil sa inakala ni Atomic Samurai na talagang hiniwa niya ang mansanas. Dahil doon ay nakalis nga ng ligtas si King, habang si Atomic Samurai ay nangako na ulitin yung mga training niya. So baliyan ang mga nangyari sa last chapter. At dito na mag-uumpisa ang chapter 170 ng One Punch Man. Nagsimula ang chapter sa base ni Child Emperor kung saan ipinapakitang nag-aayos nga siya. Sinasabi niya diyan na hindi nga raw siya pwedeng umasa kay Dr. Bopoy. At sa patuloy niya na raw na pag-imbestiga sa Hero Association, talagang patuloy niya ring nalalaman na bulok ang sistema ng mga ito. Wala na raw siyang tiwala kung sakaling malilinis pa ba ito, at tignan nga lang daw siya dahil sa pagbubutihin niya kesa sa Hero Association, SAS Class Hero at pati na kay Dr. Bopoy lalampasan niya raw ang mga ito at babaguhin niya ang lahat ng siya lamang at mula nga dyan, ibigla na lamang nag-notify ang Apple Watch niya at nag-send ka ng text si Zombieman at tinanong kung pwede ba raw ito after ng school bukas at ibibili nga rin daw si Child Emperor ng milkshake na tuwa nga si Child Emperor sa text na yan sa kanya at sinabing gagawin niya nga raw ito para sa hero katulad ni Zombieman at talagang seryoso sa pagiging isang hero at mula nga dyan, ipinapakitang nagkita na nga si Zombieman at si Child Emperor talagang mukhang stress na nga dyan ang bata. Kaya tinanong ito ni Zombieman kung ano ba ang problema kung sumasakit ba raw ang sigmura nito pero sagot ni Child Emperor. Iniloloko raw siya ng mga classmates niya dahil sa hero name niya tingin ko nga pareho sa hero name ni Saitama na kay Baldi maaaring ang Hero Association din mismo ang nagbigay ng pangalan dito kay Child Emperor at base nga sa note. Ang Child Emperor daw ay pronounced na dot na ang ibig sabihin daw ay virgin sa Japanese at yun nga siguro ang dahilan kung bakit kinukot. Siya ng mga classmates niya sumagot nga rito si Zombieman, wag nga raw yung alalahanin pa ni Child Emperor pero talagang galit na galit nga rito ang bata dahil sa hindi nga raw pwedeng bawiin yun dahil sa talagang nakakahiya nga raw ang binigay na pangalan sa kanya. Sagot naman ni Zombieman akalaan niya raw. Talagang alam na ni Child Emperor ang kahulog anon pero sagot naman ni Child Emperor. Inilihim nga raw yun sa kanya ng nanay niya. Talagang galit nga rito. At siguro raw talagang pinagtatawanan siya every time na sinasabi yung hero name niya at maaring pati nga raw itong si Mr. Zombieman at mula nga dyan talagang tumakbo na nga papalayo ang bata disappointed nga raw siya at talagang kinamumuhian niya ang matatanda at nasabi na nga lang dyan ni Zombieman na talagang na-stress raw si Child Emperor at sinabi niya nga rin dyan na kailangan niya ng magmadali at nagsend muli siya ng text kay Child Emperor at sinabing patawad challenge niya raw yung sarili niya para ma-break yung limit niya. At patuloy nga raw siya magtatrabaho para mabuwasan ng konti yung burden. Kasunod nga niyan ito ang nakakabiglamang atol sa isang takoyaki shop nandyan at buhay nga si Mosquito Girl at siya nga ang tindera dyan matatandaan sa season 1 isang sampal nga lang kay Saitama ang babaeng lamok na yan. Pero ito nga buhay pala siya at mechanical na nga yung ibang parte ng katawan niya talagang mabenta nga sa mga kabataan ng takoyaki tinda niya at ang akala nga ng dalawang ito nakakostume lamang yung si Mosquito Girl pero nagtataka nga sila kung bakit lamok daw ang suot na costume nito at mula nga dyan talagang nagalit siya at gusto niya nga raw sipsipin ang buhay ng dalawang batang yon pero mula nga dyan lumapit sa Armor Gorilla sa kanya sabay tusok niya nga dyan ng napalaking injection na may lamang dugo sabay tapal niya nga lang ng band-aid pagkatapos sinabi ni Mosquito na wag nga raw siyang tusukin basta lamang ng ganun pero sagot ni Gorilla mas okay nga raw yun kesa magkadugo yung kamay niya sinabi niya nga rin kay Dr. Genos na mag-regenerate na ng dugo dahil sa mabilis magutom niyang si Mosquito Girl sagot naman ni Dr. Genos. Si Gorilla na nga lang daw ang gumawa at nasa incubation tank pa rin daw yun kasanod. Dumating nga dyan si Zombieman at sinabi niya kay Dr. Genos na merong isang lalaking tumalo kay Monster Garo ng isang suntok lamang at yun nga raw ay base sa mga testimonyang sinabi ni Demon Cyborg talagang dinidefy nga raw nito lahat ng common sense
At eksakto nga raw ito sa mga sinabi sa kanya niya ni Dr. Genos at tingin niya raw talagang natanggal ng lalaking yun yung limiter niya sumangayon naman. Si Dr. Genos at namit na raw pala yun ni Zombieman at kumain na nga rin daw ito dahil sa handa na yung pagkain nila pero mula nga dyan, sinabi niya na gusto niya raw tanggalin ni Dr. Genos yung limiter niya nang pakating din nga ng balak dyan ni Zombieman. At talagang seryosong-seryoso nga siya, tinawag nga siyang number 66 ni Dr. Genos at sinabi ng shop ng raw na yun merong pang basement at meron nga raw siyang something interesting na gusto niyang ipakita dyan kay Zombieman. So ayun, bali mukhang meron pa kang itinatago itong si Dr. Genos sa laboratorio niya, mukhang talagang makakatulong nga ito kay Zombieman at sana ay malaman nga natin yan sa mga susunod na chapter. Kasunod sa kwarto naman at tungkol na sa si Snake at dinidiscuss nga sa kanyang patungkol sa isang nawawalang executive at 7 days ago ay meron daw mga kalansay na natagpuan sa ilalim ng kwarto nito, wasak-wasak daw ang katawan base sa mga ebidensya kaya maaaring isang Arrow monster ang salarin kaya. Dahil doon ang investigasyon Arrow ay ipinasan dito sa Hero Association at tinutusan ng executive yung si Snake na mag-investiga at tapusin din daw ng Hero ang salaring monster. Pinapirma nga rin si Snake para sa kontrata at ito transfer din daw ang bayan within a week at yung si Snake na rin daw ang bahala sa kung ano man yung gagawin niya at mula nga dyan habang naglalakad sa hallway yung si Snake ibigla niya ang nakasalubong dyan niyang si Child Emperor. Hindi niya nga ito napansin pero nagsalita ang bata at alam niya ang ipinagawa ng Hero Association sa Hero. Tinanong nga ni Snake kung paanong nalaman niyo ni Child Emperor pero talagang nag-alit nga ang bata at sinabing wag nga raw siyang tawagin Child Emperor na bigla at napatunong naman niyang si Snake kung bakit ba iba na ang formahan ng bata at sagot nga nito ikos doon nga lang daw ng pagbabago. Naisip naman ni Snake na mukhang naging palaway ng Arrow yung si Child Emperor. Sinabi naman ni Child Emperor na gumawa ng Arrow siya ng research patungkol sa kasong yun at alam niya ng Arrow kung sino ba talaga ang gumawa nun sa mga executive ng Arrow ng Hero Association. Meron nagpapatakbo ng mga illegal na business, binibenta ang mga nahuhuling mga monster. Ang kaido ay ginagawang mga pet o di kaya naman ay mga ornament. Meron daw mga case kung saan nakataka sa mga monster at nagdulot nga ito ng disaster. Hindi nga raw ito ang unang pagkakataon na nagkaroon ng casualties at yung hawak nga raw na kaso niyang si Snake na exterminate na yung monster 6 months ago na confirm nyo na ng Arrow yun at talagang sinsekret ng Arrow ito ng Hero Association para talagang hindi na kumalat yung mga chismis. Na bigla naman dyan si Snake at nang patanong kung bakit ba ito sinasabi sa kanyang ni Child Emperor, sagot naman ng bata na awang Arrow siya kay Snake dahil sa hanapin ito yung monster na na-eliminate na umalis na nga si Child Emperor. Habang talagang galit na galit nga yang si Snake sa mga nangyari sa kanya at kasanod nga niyan meron na nga tumawag kay Child Emperor at susundoy na nga siya ng mga ito at mula nga dyan nakita ang pagdating ng advanced helicopter na ito ng New Hero Association at yan na nga ang confirmation na talagang umalis na sa Hero Association si Child Emperor at lumipat na nga siya sa bagong New Hero Association. Kasano dito naman kung saan biglang-bigla nga ang mga executive sa mga pangyayari. Nagretiro ng Arrow si Bang habang si Child Emperor naman inalis na raw yung sarili niya sa Hero Registry. Bigla naman dumating dyan si Sweet Mask bago na nga yung hairstyle niya. Sinabing simple nga lang daw ito at talagang iniwan na sila ng matalinong 10 taong bata. Ilang araw na araw yung lumipas na magpasa si Child Emperor ng petition. Naglalaman nga raw yun ang opinion ng mga heroes at ng general public. Planong araw nito nang i-improve ang sistema sa mga problema ng mga heroes at pati na nga rin daw ang pagsasaayos ng executive team. Pero ni isa wala man lang daw tumingin sa petition na yun at mula nga dyan ibinuhay ni Sweet Mask ang monitor at may ipinanood nga sa mga executive. Ipinapakita nga dyan ang nangyayari news report mula sa New Heroes at in-announce nga dyan ang batang henyo mula sa Hero Association ay lilipat na sa New Heroes. Nasabihin na nga dyan ang announcer ang pangalan niya pero nagsalita nga dyan si Child Emperor at sinabing ang pangalan niya ngayon ay Wild Emperor. Ang pronunciation nga niyan sa Japanese ay Hidot na ang ibig sabihin nga ay non-virgin. So talagang pinalitan niya nga yung pangalan niya para hindi na nga siya makutsapa ng mga klase niya. So nagpatuloy nga rito sa pagsasalita si Sweet Mask at sinabing dahil sa lumipat na nga ang isang class, madali na nga lang daw makakuha ng talent ang New Hero Association at dahil dun mapunta nga raw sila sa kanilang main topic. Kung talagang gusto nga raw nila malampasan ang krisis na to, kailangan nga raw nila maibalik yung nawala nilang credibility at para na rin hindi magsyalisan yung mga natitira pa nila mga heroes, kailangan nga raw nila simulan ang project sa sinasabing Perfect Hero at mula nga dyan, ipinapakita ang larawan ang pinakamalakas na albu sa monitor. Talagang napakating din na nga ng paghanga sa kanya ni Sweet Mask
at tinatawag na nga siya nito bilang perfect hero. Sinabi ng mga executive na natanggap na raw nila ng mas maagang literatur na yan, pero talaga ba raw na seryoso dyan si Sweet Mask kung bibiliin raw ito ng sinuman para sa isang training project? Bakit hindi raw ito pumili ng someone na medyo exciting? Talagang max raw ang puntos ng hero na to sa endurance test. Pero ang latest accomplishment nga lang daw nito ang matalo ang isang wolf level monster, at mas napahina pa nga raw ang monster na yan ng ibang hero. So ang tinuntukoy nga nila dito walang iba kundi si Shibarua na nakita nga natin sa mga nakaraang chapter. So bali tumawa nga lang si Sweet Mask sa mga executive na to at sinabi malalaman lang daw nga ito yung mga problema nila paghuli na ang lahat, at ganun raw talaga kalabo ang vision ng mga ito habang silang raw lahat inauupo at wala man lang daw ginagawa. Siya raw talagang nag-i-expand ng connection sa politics, sa government at sa mga business. Ito na raw ang pagkakataon para gamitin lahat ng yun, kaya ang future ng raw ng Hero Association inakadepende sa success o failure ng gagawin nilang project. Gusto niya raw gawin ang lahat ang makakaya nila at huwag maging pabigat ang mga ito. So mga ayon na nga lang dyan lahat ng mga executive, pero bigla na nga lang umalis itong si Mr. McCoy. Tumatawa ito habang iniisip niya na alam niya raw ang background ni Sweet Mask, na analyze niya na lahat ng mga information. Masaya ang araw ito bilang advisor ng Hero Association, bilang mukha ng publiko at sa pagkakaroon ito ng connection sa mga higher class society. At kung marireveal ng araw ang totoo ang identity ni Sweet Mask sa tamang oras, talagang isang napakalaking iskandal ng araw ito. Magsasanhi ng araw ito ng pagbagsak sa mga taong merong kapangyarihan na merong connection kay Sweet Mask. At dahil dun siguradong hindi nila mapapatawad si Sweet Mask pati na ang Hero Association. Pag nangyari ang araw yun, siguradong kanila na at si Sweet Mask ay hahantingin ang New Heroes. Siguradong tataas nga raw ang paghanga ng matataas na tao sa New Heroes. Siguradong babagsak nga raw ang Hero Association. Nadalhin niya nga raw lahat ng data na kolekta niya, kaya siguradong welcome nga raw siya ng New Heroes bilang isang executive. So bala yun, bukod nga sa crop talagang trader pala itong si Mr. McCoy sa Hero Association. Mukhang talagang babagsakin niya nga ito at saka nga siya lidipat sa New Hero Association. At talagang napakatuso nga ng dalawa niya. Kasanoday meron nga siyang tinawagan, ang pangalan ay si Mr. Ryomon. Sinabi nga nito na mukhang magandang araw ang takbo ng Hero Gambling, at sinabi naman ni McCoy na salamat daw yun sa mga leso na itinuro sa kanyan. Ito lahat nga raw talagang nakaaon sa plano nila. Tumawa nga lang si Mr. Ryomon at magandang araw yung pakinggan, at makikita nga dyan sa damit niya na nakasulat ang New Heroes. Nagdigpan nito umaasang araw siya na yung mga customer sa pasugalan ni McCoy lumipat sa kanila, at mas magiging well daw yung palaroon nila dahil sa pwedeng sumugal sa monster hindi lamang sa hero. At talagang patuloy nga raw ngayon ang pagdami ng monster at paglakas ng mga ito. Talagang magiging matinding araw ang kompetisyon. Ito makikita na talagang tuwang-tuwang ngayang si Mr. Ryomon, at sa likod niya nga ay makikita ang siluet ng 5 karakter na kasama niya. So ayon ba 5 bagong karakter nga ang mga ito na siguradong parte ng New Hero Association. Talagang hindi pala mawawala ang Hero Gambling kahit na bumagsak ang Hero Association, dahil sa parang ililipat nga lang nila ito, at talagang gusto nga nilang pagkakitaan ang laban ng mga monster at ng mga heroes. So bala ayun, ito na nga ang kabuuan ang video natin, at in-comment nyo na lamang sa baba kung ano ba ang reaction nyo sa chapter na ito. Maraming salamat sa inyong panonood at mag-iingat kayo.